for this privilege again, opportunity to learn about your word, God. Lord, give us the understanding, the knowledge that comes from you to tapnoa po na masaya yung tidating aldaw for us to grow more in your word, God, and to be mature as a Christian. Yes. We thank you, Lord, and we believe that the Holy Spirit moves in our lives, in our hearts, so that we could understand your word and continue to manifest in our lives, God. We thank you, Lord, for everything, for the chances, for the privilege again to sit down, to humble ourselves before you, God, so that all of you can see and to be glorified in our lives. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay, so maupo po tayong lahat. Hallelujah for once again, Merry Christmas. A blessed Christmas to everyone, and again na salmon tayo di bago na taon. Amen. So 2024, if you remember, na year of open doors. Amen. Amen. And this coming 2025 is the year of fulfillment. Amen. Ma-fulfill iti dagitang ng kararag, dagitang ng promises iti Apo. Do you believe on that? Amen. So i-claim tayo, klimarin tayo iti dagitang promises iti Apo, because that is the promise according to His word. Amen. That's why we need also to stand firm. Stand firm to our faith, our belief to our Lord Jesus Christ. That is our topic for this morning. Standing firm. So, standing firm means to refuse to change mind about something, or to remain steadfast in conviction despite of efforts, or to become loyal, faithful, and committed, at the same time devoted, especially to the Word of God. And kung titignan po natin mga kapatid, we are expressing how God is really good in our lives. Because yan po talaga ang tunay, tutunan ng Diyos sa buhay natin. It is not to harm us. It is not to fail us in every situation na kinakaharap natin. Mm-hmm. Dahil alam niya na ang bawat isa sa atin ay pinapakita ng Panginoong Diyos na you deserve it. Amen. Deserve natin na i-bless tayo ng Panginoon. But we need to really understand, mga kapatid, na marami ka pang pagdadaanan para makita ng Diyos kung talagang ikaw ba ay faithful sa Kanya. Amen. Kaya, kung titignan mo natin, basahin na po natin in the book of 1 Corinthians 16 verses 13 to 14. Paano tayo maging stand firm, especially in our faith, especially even hindi pa natagal tayo ng iba. So one thing na kailangan mong bantayan natin is our heart. So in verse 13, according to 1 Corinthians 16 verse 13, be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Makita po natin na gwardiyan po natin. Ano yung gwardiyan mo yun? Takabi mo, hindi. Yung sarili mo isip. Kung paano mo ina-apply ang salita ng Panginoon Diyos na pinapakinggan po natin. It is not for us na hindi po tayo mag-grow, mga kapatid, kung pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon Diyos, and yet hindi po natin pinapractice. Dahil hindi po makikita ang
ang Kristiyano sa salitang Kristiyano lang na sinasabi. Pero dinidefine ng Panginoong Diyos ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng action. Amen po ba? That's why be on your guard. Bantayan po natin especially ang pananampalataya natin. Our faith to God, our trust to God, our love especially to God. Amen? Lahat ng tao, alam natin na pwede nilang ibigkas yung word na I love you, Lord. Pero dinidefine ng Panginoong Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya according to your action. Amen? But according to the word of Ephesians, kaya nga nabanggit din po dyan na be strong. That's why always, ang nagbibigay ng strong po natin no other than our Lord. Ephesians chapter 6, verse 10, sabi niya, finally be strong in the Lord. Amen. And His mighty power. No other than na makapagbibigay sa atin ng tunay na kalakasan, kundi ang Panginoong Diyos. At the same time, dahil siya ay makapangyarihan sa lahat at walang ibang makakahigit sa Diyos na pinagsisilbihan natin, mga kapatid. In verse 14, kaya nga po, tinitignan ng Panginoong Diyos ang puso ng bawat isa kung talaga na tayo ba ay nagpapakita na ang tanging Panginoong Diyos lamang ang nagiging strength natin, nagiging kalakasan natin, nagbibigay ng encouragement sa atin. Kahit ang tao, kahit sabihin mo na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, lalo na kung may nakita kang hindi maganda sa kanya, mawawala yung inspirasyon na nakikita mo sa kanya. Amen? Maaaring madismaya ka sa isang tao, kahit asawa mo man yan, kaibigan mo man yan, kung may makita kang hindi negative sa kanya, maaaring maging discouragement sa iyo. That's why God is always saying that you always fix your eyes on Jesus. Hebrews 12 verse 2. Dahil ang Diyos lamang ang tunay na makapag-encourage sa atin. Amen? Uray man kakapsat, kahit na mayroong pagkukulang ang mga asawa natin, mga kaibigan natin, brothers or sisters natin, hindi po sana matatapos yung araw na hindi kayo nag-end into prayer. Amen? Kahit may mga misunderstanding sa family, always you end in prayer. Amen? Asking God for, especially for His forgiveness. Tapos ma-strengthen tayo. Amen? Lahat po tayo, nabanggit doon kanina, doon sa Sunday school, that the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Amen. That's why we need to pray and asking God and His Holy Spirit to dwell in us, to move in our lives, para sa gayon, ma-overcome po natin kahit anuman ang pagkakamali na meron tayo. Kung yan parating iniisip mo na marami kang pagkakamali, marami kang bagay na nagawa sa Panginoon, sino ba tayo para sa sarili natin? But God given us the privilege and opportunity to move forward, not backward. Pag nag-backward ka, ay may sasalubong sa'yo. Amen? But if you move forward, sino sasalubong sa'yo? Ang Panginoon. But if you looking backward or moving backward, may sasalubong din sa'yo. Pero sino yun? Alam mo na yun. That's why, ang encouragement ng Panginoon Diyos in book of 1 Corinthians 16 verse 14, do everything in love. Nalahat po sana mga kapatid ang ginagawa natin, even sa pag-prepare ng pagkain, pagpunta natin dito sa church, meron sana tayong pagmamahal, especially to the Lord. Bakit? Kahit pumunta ka sa church, magbigay ka ng offering sa church, kung hindi nanggagaling sa puso mo, wala kang kagalakan na ibigay kung ano ang meron ka,
hindi yan matatawag na love. Because love, na ang Panginoong Diyos mismo ang nagpakita at unang nagmahal sa atin, sabi ng according to the Word of God, siya ang tunay na nakakita sa Panginoon. But kung sino ang tao na hindi marunong magmahal, hindi niya totally nakita ang Panginoong Diyos sa buhay. That's why we need to do everything in love according to 1 Corinthians 16 verse 14. Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. Kaya, in Philippians 4 verse 4 to 9, mayroon pong bagay, mga kapatid, na kailangan po natin tignan, i-consider sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Then man, rejoice in the Lord always. Kahit, yun nga po, praise the Lord sa mga na fulfill ng mga prayers nila. So, we need to rejoice in them. Amen? Dahil sa prayer ng bawat isa, ay nakikita na natin yung bunga. Kaya nga may rason tayo para mag-rejoice, magalak sa Tagalog. Magalak tayo dahil ang Panginoong Diyos ay kumikilos sa bawat isa at pinapakinggan ang bawat panalangin ng mga mga anak niya na sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Panginoon. And rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Okay, in verse 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So, maging ebidensya po sana mga kapatid yung mga ginagawa po natin, lalo na higit sa ating pananampalataya at pagsisilbi sa Panginoon. Hindi po sana magiging discouraged sa iyo na kung iilan lang ang ating supporters. But then, according to the Word of God Himself, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. That is the principle of Jesus Christ. Hindi niya inahanap yung marami. Kung marami, kahit nasudsud tayo kakabsat din ng church, na makita iti puno nga ebidensya na atan Yesu Kristo ka, this is not the true church of Jesus Christ. Amen? But the true church of Jesus Christ, there is transformation, there is changes in our lives. Agugurog iti may sacrifice, especially in our spiritual life. Amen? And tuloy tayo in verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. In verse 7, at the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So, makita po natin mga kapatid that God always magbaganat kayo nga ti puso kankanayon iti kitang tinapos. Amen. That's why maging agree-request tayo. Maghanap ka, pasalamat ka dahil palagi natin sinasabi, nagising pa tayo. Amen. Nagising pa tayo, may sawang tayo pa, ipanagyan ng iti-apo. So, dahita nga ba na dahita iti evidence na sikat at mabibindisyon na. Dahita nga ebidensya na ipakita tayo na ni Apos mismo, iti evidence iti panagbiyan tayo. Gapo na kaya na dahita nga ba na
makita tayo na ni Apo Diyos kat kanayon na makikadwa kat kanya. At the same time, at that peace. Peace and joy. Amen. Hindi po mahahanap yan sa trabaho. Hindi po yan mahahanap sa anong material na bagay dito sa mundo. Makita po lang natin mga bagay na yan sa ating Panginoon Jesus. In Matthew 24, verse 10 to 13. So, itong standard firm, as in talagang God is always teaching us for this word dahil mayroong major event na mangyayari. Makikita po natin mamaya. Ano yung major event na ito? Ito yung excitement na event na dito lang natin mararanasan. Sa buong buhay natin, once lang yun na mangyayari. Kaya, seatbelt and listen. Mag-seatbelt kayo talagang dahito yung event na dahito yung kapsat. I-encourage ko at sagana ka. Kumbaga nakapin, sagana ka. Matthew 24 verse 10 to 13. 10. At the time many will turn away from my faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will be grown cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Marami po mga kapatid ang darating yung time na manlalamig sa pananampalataya, manlalamig sa pagsisilbi. Kaya ina-advance na ng Panginoong Diyos para mag-isip ka. Ina-advance na ito ng Panginoong Diyos para isipin mo kung hindi natin alam kung kailan mangyayari. Pero mararamdaman mo ito, mga kapatid. Matetesting ka lalo na kung nabanggit nung kanina, the Lord is near. Ngayon, hindi ka sana ma-discourage dahil naririnig ko itong salitang ito, yung marami ang nanlalamig sa pananampalataya, marami ang nanlalamig sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kahit ako, binabantayan ko rin ang pagmamahal ko at pagsisilbi ko sa Panginoon. Amen? Hindi tayo accepted, tayo sabihin kung mataas ang posisyon mo sa church. Hindi ka accepted sa mga bagay na mangyayari dito sa mundo. Kaya, nais ng Panginoong Diyos na maghanda tayo. Dahil ito yung event na kung saan iilan lang ang mapipili at masasama doon sa major event na sinasabi ko. Amen. In verse 11, okay, nabasa na po natin yan. So in the book of Matthew 10, verse 21 to 22. Matthew chapter 10, verse 21 to 22. Okay. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. In verse 22, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Baka panunutan niyo, "Apay pastor, awan ba iti blessing, iti may kaskasaba? Awan ba iti may pagangagabu, iti grasya iti ako? Awan ba iti kasting na may kasaba?" Amo yung kakabsat, ano ba ang gamot sa tao nakakalimot sa Tagalog? Sino nakakaalam? Ano ang gamot sa tao nakakalimot? Di ba paalala? Paalala, panaglimay. Dahil, sabi ko nga kanina, darating na yung event na ito.
all of the people in this world is very excited. But then, kahit excited tayo, marami ang naiiwan. Sorry for that. But that is the Word of God Himself. Kung babasahin po natin the whole chapter of Revelation, nandoon po yung ebidensya na marami ang mga Kristiyano na hindi makasama sa major event na ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos, be prepared. Paghandaan mo ito. Amen? Ako nga rin, natatakot ako sa event na ito. Baka na-disqualify ako. Kaya nga, hindi ako nagre-relax. Hindi dapat tayo nagre-relax sa pagsisilbi sa Panginoon. Amen? But encourage one another. Huwag mong sisihin ang katabi mo o ang kapatid mo sa pananampalataya dahil hindi siya nag-aatin ng mga activities. But then, kung ikaw mismo ang nakakakita, you have to pray your brothers and sisters. Amen? You are the brothers or sisters keeper. Ibaga, you are my brother, lalaki katabi mo, you are my brother's keeper. Kung babae naman, you are my sister's keeper. I am your keeper. Sumabantayan po natin bawat isa. Ang mga ipagbagal, si kagabi. Si kagabi. Yeah. But, let's pray one another. Ako nakawan kumain mabati. So, ano po itong major events na ito? Ito yung laging sinasabing rapture. It is the next major event in God's calendar. Ito yung hindi mo na makita yung katabi mo, bigla na lang mawawala. Dahil sila yung nabili o tinawag ng Panginoong Diyos. Hindi nila maranasan ang anumang hirap dito sa mundo, gaya ng na-experience mo natin. That's why it is the most important event in any time. The word rapture. Amen? We will meet Jesus in the clouds or in the air, according to 1 Thessalonians 4, verse 17 to 18. Kaya may tanong na kung nag-Kristiyano ka din lang, ay talagang tutuhanin mo na. Kung talagang nagsilbi ka din lang sa Panginoon, ay lubos-lubosin mo na. Amen? Hindi yung ala-alanganin pa. Amen? Kasi baka alanganin din ang pagpili sa'yo ng Panginoon. In 1 Thessalonians 5, verse 17 to 18, after that we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Sila yung tayo, sabihin natin, tayo. Ako, sabihin mo sa sarili. Kung ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos ay buo at hindi ka alanganin sa pananampalataya mo, sabihin mo sa sarili, ako ay makakasama dito. Amen? Pero alanganin ka, ayun na. Pag-isipan po natin. Amen? So, we will meet Jesus in the air or in the clouds. Ito yung major event na kung saan lahat ng imimit ni Jesus Christ, imimit si Jesus Christ doon sa langit, sila yung hindi makakaranas ng matinding o terrible na mangyayari dito sa mundo. Amen. Kaya nga, lagi kong sinasabi ng Panginoong Diyos na encourage one another, pray one another, confess your sins to one another. Amen? Dahil lahat ng pinapanalangin mo, as long as na ikaw, kapatid, ay hindi nagdadalawang isip,
nasabihin natin sa Panginoon ay pakikinggan ka ng Panginoon. Yun naman ang sabi niya in the book of James 5, verse 16. Confess your sins to one another. At then, minsan, o isang dahilan kung bakit medyo alanganin ka, kung ikaw ba ay makasama diyan sa event na yan, baka sa tagal na natin na nananampalataya at Kristiyano sa Panginoon, marami pa tayong itinatago diyan na hindi pa na-expose. Unforgiveness, bitterness, hatred. Ay, matagal na akong Kristiyano. Mga dekada na siguro. Pero, kung may nakikita pa rin sa iyo ang Panginoong Diyos na hindi kaaya-aya sa Kanya, you better let go. Kailangan mga kapatid na you uproot, i-uproot mo yung hindi kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Hello? So, ano na yun? Okay. Therefore, encourage one another with this word. Dahil sabi ko kanina, ang salita lang ng Panginoon Diyos, ang maaaring makapag-encourage sa atin. Makapagbigay ng tunay na guidance. And the question is, what is your status of being a Christian? Kumusta na ang status ng pagiging Kristiyano, kapatid? Atras naman, di ba? Parang sasakyan. Hello? So, kayo mismo ang mag-examine ng sarili ninyo. Kumusta na ba ang journey ninyo o natin sa pagsisilbi sa Panginoon? Paatras ba o paabante? Pakanan ba o pakaliwa? O diretso? So, the things cannot be shaken. Alam nyo, those who stand firm until the end will be saved, sabi ng Panginoon, according to Matthew. That's why, kailangan mo talaga itayo ang pananampalataya mo at pagsisilbi mo sa Panginoon. Dahil, the things cannot be shaken, may remain. Sino yung mga kahit may shaking sa loob ng church, kahit may shaking sa pamilya, kahit may shaking sa trabaho, kahit may shaking sa mga situation po natin, sabi ng Panginoon Diyos, those who stand firm until the end of the day. Kaya in the book of Hebrews 12, verse 26 to 27, ano ba itong hindi masishake? Sino ba itong masishake at sila yung mananatili na nakatayo? So in Hebrews 12, verse 26 to 27, in verse 26, at that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words, once more, indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. So number one, the things that cannot be shaken is the throne of God. Kingdom ni Apolos. Amen? Kahit marami ang maninira, hindi masisira ang trono or kingdom ng Panginoon Diyos. You know, marami ang nag-persecute sa family ito when it comes to giving, when it comes to tithes and offering, when it comes to service, but then stand firm. Na-experience ko yan, mga kapatid, even in the Philippines. Marami ang nagsasabi, one time pa na nag-taxi ako doon, pupunta doon sa prayer meeting. Tapos, nakapwentuhan ko itong isang taxi driver.
Nung tinanong niya ako, dahil sabi niya na Kristiyano siya, kasi yung time na yun, mayroon akong makapal na mukha na mag-share ng salita ng Panginoon doon sa taxi driver na yun. And then tinanong niya ako kung anong church ako. Nung sinabi ko na sa pre-believers ako, alam na nila kung sino yung founder. At sinasabi nila, ganito yung sinasabi against to him. Sabi ko, nakita mo ba? Sometimes, marami ang nag-persecute sa pamilya na kung saan ay totoong nagsisilbi sa Panginoon. Lalo na, tingnan niyo sa gobyerno. Pag gumagawa ka ng tama, ang tingin ng iba mali. Amen? Pag maganda ang ginagawa mo sa bayan mo, ang tingin ng iba, ninakaw mo. Kinurap mo. Kaya, ganun din sa loob ng church or sa mismong family na meron tayo. Mayroong ibabato na hindi maganda against to your family. But then, papaano mo i-cover up ang family? Kaya sabi ko sa taxi driver na yun, nakita ko kung papaano nagsilbi ang servant na Panginoong Diyos. Naunti mo sarili niyang bahay, hindi niya mapatay. At nakita ko kung paano nagsilbi itong pamilyang ito through the life of our bishop. Until now, kahit 3 times a week na nagda-dialysis, he is still going outreach somewhere. Dahil ilang beses ko nang narinig sa kanya ito na ano pa ba ang silbi ng buhay ko kung di magsilbi sa Panginoon. Kung kunin ako ng Panginoon, praise the Lord, para hindi na ako mahirapan sa akin. But those of you, ultimo nga, sabi pa nga niya, ang parang, alam niyo yun, parang wala akong mukha na may makita mismo dahil sabi niya nga rin sa testimony niya, na parang wala pang katulog ang ginawa niya para sa Panginoon. How much more tayo? Sa buong buhay niya, kahit marami siyang pinagdadaanan, he still stand firm na magsilbi sa Panginoon. Kahit ikawala niya, hindi siya natatakot dahil alam niya. Amen? Dahil alam niya sa sarili niya na doon ang patutunguhan niya sa karya ng Panginoon. Na kahit anumang hirap niya physically, hindi niya hinihindihan pag may nagtatawag sa kanya, ikaw ba siya pag mag-speaker dito? Alam niyo, medyo nung tumingin ako dun sa group chat, may nag-send doon sa group na kagagaling niya ng dialysis at kasabay sila, hindi may isang activity. Hello? Bata ikidakil na pamating lumadro at kapil kakabsan. Makayanan, hindi pa na-survey. Amen? Aman na rin ka survey kakabsan, kini-Apolos na abog na ni Apolos na iso iti pagtaltal ng titibyan. Uray ang niya iti kasasaan kayo. Anyaman, status iti panagbiyan. Hanggang kuma na ang surrender, katigan. Apagkakit kini-Apolos. Why? Bakit? Sayang na nag-surrender ka. Sayang iti effort mo, iti sacrifice mo. Iti amin-amin na iti-sacrifice mo. Iti nakita personal na bagay na naging ka. Sayang tayo ka. Lalo na nung sinayang mo iti panag-sacrifice. So we need to stand firm until iti panag-umahiti ako. Amen. So be encouraged one another kakabsa. Hangka kumagkapoy, hangka mga kumagkapoy, anyaman iti pagkurkuranan ti Apo. Amin tayo at pagkurkuranan kinapos. Ado iti kakapuyan tayo. Ada iti maaramin tayo, hantay ng perfecto.
So, at encouragement ni Apo Diyos, sa Tagalog, sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Hindi tayo pumunta sa church para i-train ang isa sa atin, kundi i-encourage pa natin lagi. Amen? Dahil sabi niya nga rin, snatch them. Snatch mo ang kapatid mo kung lumalayo na sa Panginoon. Amen? Eh, doon sa Jude 1:23. Have you learned something? So encourage one another. Huwag mong kalimutan. Sabi mo nga kanina, you are the brothers or sisters keeper. Kaya, pag may hindi tayo nakita, text po natin, encourage po natin. I pray for you, brother. I pray for you, sister. Don't worry. God is giving you. Amen? Hindi yung, apayawang ka man nangigisati. Apayawang ka man nangigisati. God, baka nawaya ka. Ano nakasyan? Kaya nga nabasa natin kanina, 1 Corinthians 16 verse 14. Do everything in love. Amen. Sino ngayon? Sino ka ngayon? Itisangwa ng tiapo na i-blame mo, itikapsat mo. No once nga imatayo, na itanakapsat mo, gapo iti pa nag-blame mo. It is your accountable to God. Amen. Bas pasulong di kapsat ko, inarami ko gawin tayo ito, ibagam gawin tayo ito. So nga, hello, Merry Christmas. Another, the things cannot be shaken may remain is the Word of God himself. Ito po Matthew 24 verse 34. Matthew 24 verse 34. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. 24 verse 34. Sige, ituloy mo sis. Okay, so sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, agree kung sa ilukan ito, hanggang subing ang maong iti sa umpya. Amen po ba? So, the word of God cannot be shaken. It still remain. So, dapat mag-remain kada tayo, especially kada tayo na namatik ini, so Kristo. Amo nga ipalubos na kabsat na kamangan ka lang nakabasa, ito sa nga aldaw. Amen? Agbasa tayo agbasa tayo hindi pa, isang tiapo. May strengthen tayo, hindi pa nagbasa iti isang tiapo. Hello, antay mo mga nakapokus na basa na ito yung comments na makikita pa ito Facebook. Hindi kita pa naman dati comments hindi post ko nga picture ko. No. Kung na tayo kang kalayin iti ako. Sakway tayo mabubangon, buglatan tayo iti Bible iti ako, and then pray. Amen. Dahil na iti ragsak ni ako Diyos mo dahil iti anak na natutulog, tinukuana. And another, the Church of God, which is, it is the body of Christ. In the book of Matthew 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. 18. Okay, sabi niya, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome you. The word Hades, so dahil ito yan, papananiti, diba natin kanta? Na papananitihang na mati. Kaya ikaramat tayo na aming natawag at mamati. Mahal na nakakatayo. Amen. Maragsakan tayo ba? Nagiging ahang na nabati ka presa ng pamilya? Maragsakan tayo ba? No. So nga, kailangan tayo kakapsakan
isang ang evangelize, number one family tayo. Tidemonyo, ang overtime kayo niya. Ang overtime, ang double time, isuna, nga kampanya, patakto adati, may makanwa na hindi mapanan na. Katatay yung mga itulog nga, may isang pamilya tayo, ito miyembro ti pamilya tayo, may isang makampanya na. Amen. Kaya nga, at the church, na gathering iti anak iti Apo makadagdag iti sa iti Apo Diyos ken may encourage iti may sa babalan iti dagiti testimonies. Amen. So another is the child of God cannot be shaken. John 10 verse 27 to 29. John 10, ibalik na short lang dito. John 10, 27 to 29. Sabi niya, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Awan iti makaatong ka, lalo na nung adani Apo Diyos. Kinka sikati anak iti Apo, ay ayadon ni Apo Diyos na anak na iso nga agribay ka kina Apo Diyos. Amen? And be rooted in the Word of God. So, kahit nga sa aming na anak iti Apo, be rooted in the Word of God. Na kaan ko mga basta-basta naman, anong tawag mo? Mag-cut, mabunot, and to keep standing in the last days. Takdo iti kastakat makatakdor tayo. Amen. Ilaban tayo iti kinakristyano tayo. Ilaban tayo ni Yesu Kristo nga agad tayo. Amen. And dahito yan, why many Christians cannot be taken in heaven or cannot be captured? Number one, war. Diba, kape, nagtanong tayo ni kape, kaya tayo din napudot. Numamig sa kapo, napudot. Akin napudot ni kape. Antay kumawakan numamig sa iti, kaya tayo. At natin pula ti kape, akay surabat na napudot. No, nalamin ko, akay nalamin. Kad kaagad kumaan o war. Amen. Either cold or war. Han ko mga kasya hindi ka dapat napudot iti panagsilbi ti Apo. Amen. So, may sa nga dahilan, may sa po na rason kung bakit maraming mga Kristiyano. Bakit Kristiyano palagi ang natutukoy? Kasi Kristiyano naman ang nagsasabi ng Lord, Lord, according to Matthew 7:21. Amen. Kaya pantayin po natin yung pagiging lukewarm natin sa pananampalataya. Number 2, backsliding. Alam na po natin yan. Fruitlessness, yung hindi nagbubunga. According to John 15 verse 2, He cuts off every branch in me, sabi ng Panginoon. So, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Sino di magputad? Ang ni Jesus Christ. No di ka to God the Father. So, agbunga tayo physically, mas agbunga tayo kakabsa spiritually. Amen po ba? Hindi, wala. Okay, so number 4, prayerlessness.
Prayerlessness is dahito iti habit ni Jesus Christ. No sikat at followers of Jesus Christ, dapat habit mo man ang karawan. Amen. Kaya nga, ipagbaga na ako Diyos, pray continually, 1 Thessalonians 5:17. Hanggang ististak na ang kararag. Ang kararag ka lang, kapot na kailangan mo. Ang kararag ka lang, kapot na dadaw-dawagan ni Apo. No? As a Christians or as a believers or as a followers of Jesus Christ, habit mo din sana na mag-pray. Amen? Hindi yung pag dumating na yung trouble, dumating na yung problema, dumating na yung trial sa buhay mo, doon ka lang mag-pray. But you know, ma-overtaken po natin ang mga trials and testing sa buhay kung inuunahan mo ng prayer. Number 5, kung bakit ang isang Kristyano ay hindi nasasama sa major events na ito, disobedience. Kaya huwag po sana tayong pasaway. Amen? Huwag po sana tayong pasaway sa pagsisilbi po natin, lalo tingin sa Panginoon. So aming naratundog, ibaga naman, Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya dapat mga kapatid, yung prayer natin is, Lord, I want to serve you more in the last days. Lord, I want to serve you more and preserve my life. Tapos tikas na maraming po iting planong ganapang gawin mo iting yan. Always remember, kapsat, na amin tayo sumamang ginagawa. Amin tayo, inaramid tayo man, hindi kabalan tayo, yung inaramid mo, ti good or bad, sumamang tayo aming ginagawa. What are we going to do before the end of this week? Number 1, continue to serve the Lord. Another, continue to give what is due to God, which is our tithes and offering, because that is due to God. That is holy to the Lord. Amen? So number 3, another is continue to obey Jesus and follow His steps. Paano yung mga itinuro ni Jesus Christ nung siya ay nandito pa rin siya actually through His Word. Amen? And to obey of our higher-ups, our bishops, nagito'y leaders tayo. Tapay ang obey tayo, nagito'y leaders tayo. Isudat inapoint ni Apo Diyos na Panginoon kung itatawag ni Apo. No, nagito'y leaders tayo kat insuro na against hanga nakainlay iti Word of God o sa unti Apo. Isudat idangkel na responsibilidad na masunsumatan na Apo Diyos. Kaya nga ibagbagan ni Apostle Paul na pray for me also. Amen. Ikararag yun siya, even iti panagkasabang at hanak ba disqualified, iti sangwan ni Apo Diyos. Even our pastors, that ako pagpapurang. Baka ko na yung tanga-tangadan ni pastor yung kanyo nga tanga-tangadan ni pastor or leadership. Tangadan nyo lang iti ako. Amen. Kanuwas na naitublak iti panagtak. Tanga-tangadan yung iti leadership at bas na naitublak tayo ay baka madisgrasya kami. So nga, our pastors is not perfect. They are also human like you. Na doon di kakapuyan. That's why pray also our leaders, our pastors. Nagigay na-appoint as a leaders, you pray for them. At nitikas ka kat mas karkara magunagat ng mga serve kina Apo Diyos. Amen? And continuous worship to the Lord.
The essence of all the believers is prayer. So, yung essence na ito, it is part of our worship. Sino ang nakakaalam doon sa ibinigay kay Jesus na tatlong gift? Meron? May nakakaalam dito. Ano yung meaning ng incense? Ano yung meaning ng myrrh? Ano yung meaning ng frankincense? So, incense is a part of worship. Ito yung prayer. And the myrrh means anointing oil, or ito yung ginagamit to anoint the king. Frankincense means holiness. Kaya nga naibigay ito kay Jesus Christ because ang habit niya is prayer. At the same time, He deserves to worship. Kaya nga worship nila through the little gifts. And He is our King of Kings and Lord of Lords. At the same time, He is holy. So in our conclusion, adaling itang in Matthew 24 verse 13, Matthew 24 verse 13, yun lang. Sabi niya, but the one who stands firm to the end will be saved. Usapang kakabsat, but the one, una na hindi, but the all, but the one, sino? Kada tayo, amen? Individual, ada timang mga tayo, kakabsat nga, ada dinamit tayo nga, apay dahil nga church yung makasarili, aday ti church ni kan, naisalangan kami amin, apay kada kayo ng individual salvation. So makasapulan tayo, adalan iti sa unti ako takunong hantay ng maiyawawan kakabsat. Our salvation is individual. As a group, praise God, kung amin tayo na naisalakan, masursuruan tayo amin. Amen? Amen. Nang napaka-importante ka, ay narinig niya. Dapat i-evaluate tayo ni Apo Diyos. Amen po ba? Kaya nga ito, but the one who starts earth in the end will be saved. In Corinthians, 1 Corinthians 15 verse 15, last two verse, chapter, I mean. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. In Revelation 22, verse 7, sakway tayo masahan niya verse 12. Mauulit yung salitang Jesus or the Lord is coming very, very soon. Revelation, sabi niya, look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of prophecy written in this scroll. Nagiban tayo, may importante ini panag-adam ni sa uli ako Diyos. In verse 12, Revelation 22 verse 12, our last conclusion, and hopefully na bawat isa ay may courage to tayo. Look, I am coming soon. My reward is with me and will give each person according to what they have done. So that is the evidence that God wants us to go to heaven as long as we obey Him, honor Him in every aspect of our lives, continue to do His will. Tatlo na experience tayo na bigay promises ni Apo Diyos. Amen po ba? Amen. So, ajay iti mensahe ni Apo Diyos kada tayo aming kakabsat. Hopefully, na-encourage tayo. Kaya nagtutuloy tayo pa yun. Gana, nagsupli iti Apo. Amen. Amen. God bless you all and Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Salamat tayo.
Ako patuloy kami na agyaman iti kinaiba mo. Agyaman kami iti ayan mo, kapumakayan mo Diyos na mapalakipan kami. Kabalan iti dagito yung masasaw. Lord, mamali kami iti ayan mo kan dagito yung promises mo. Kadawatan ni ako, tapo makatakdal kami, iti nga pambaling ni katulungan na kami. Tulungan iti tunggal nisa. Tulungan mo ang bawat sa Panginoon. Para sa gayon ay kahit mayroong kahinaan ang bawat isa sa amin, nandyan ka pa rin para kami ay may strengthen ka, maging strong and courageous sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Huwag mo hayaan, Panginoon Diyos, na ang buhay ng bawat isa o ang bawat isa sa amin ay mawala sa iyong presensya. Kundi tulungan mo kami para sa iyong Panginoon. Makita ka namin pagdating ng araw according to your word, God. That all of us that sumama kami isang manang ako. Magdawatan mo yung Diyos, tulungan na kami. Awan di ka bahalan ni ako, nga maarami kong pinagiging kapag-ayatan. Pag-ayatan mo ako na awang ka, iti biyan niya. Katsalamat, iti dagito yung nasasao. Bless your word, O God, and bless your people. And continue to encourage us, for us to, Lord, for us na mainayon kami, tinagito yung plano, mainayon kami, Apo Diyos, tinagita, dahita pag-arihan na isuti, bagang Apo. At Lord, bendisyonan, protektaran mo din sa mesa. Especially hindi sasaw ako ng surong kanyang ulang kadakan. Mapadayawan ka, O Diyos, may tatanong ka. This we ask in Jesus' name.